ayoko sa kanya. Inuulit ko, ayoko sa kanya. Ito ay ang unang namutawi sa bibig ng hari na si Henry VIII nang una nitong masilayan ang kanyang magiging ika-4 na reyna. Ayon kay Anne, aking mahal na hari, ariin mo ako bilang iyong sariling kapatid. Kilala ng prinsesa ang karakas ng haring nasa harapan niya. Kaya naman higit sa lahat, ang prioridad niya ay hindi maalis ang ulo niya. Ito ay ang kaligtasan niya. Ito po ay ang kwento ng ika-4 na reyna ng malikot na hari na si Anne of Cleves. Ipinanganak ng ika-22 ng Setyembre ng taong 1515 sa bansa ng Germany. Nabibilang ito sa 4 na magkakapatid mula sa pamilya ng dugong bughaw na malakas ang impluwensyang sa mga protestante. Dahil sa pagtiwalag ng haring si Henry VIII sa simbahang Katolika, itinuring na isang ipokrito ang kahariang nasasakupan niya. Kaya naman ang isa sa pinakamataas na tagapayo ng hari na si Henry VIII na si Lord Chancellor Thomas Cromwell ang nagsabi sa kanya na kailangan niya ng isang malakas na kaalyansang bansa. Dito na pumasok ang pamilyang Cleves na mula sa Germany na kilala bilang ang baluarte ng mga protestante ng mga panahon na iyon. Kaya naman kinausap ng tagapayo ang magulang nitong si Anne. Ito ay upang dalahin siya nito sa Inglaterra. Ngunit sa unang pakikita pa lamang ng dukesa at ng hari ay talaga namang halos hindi maipinta ang parehong itsura nila. Ayon sa pagsasalarawan sa kasaysayan, itong si Anne ay talaga namang balingkinitan at matangkad. Ayon naman sa historiador na si Hans Holbein, walang kahugis-hugis ang katawan nito at hindi rin siya kagandahan. Wala itong taglay na alindog, lalo na kung ikukumpara sa mga sinundan nito ng mga reyna, lalo na kay Anne Boleyn. Dagdag na mga historiador na hindi rin ito bihasa sa iba pang lengguwahe at hindi rin ito nakapag-aral. Hindi katulad ng naunang reyna na si Catherine of Aragon. Mas lalong hindi ito marunong tumugtog ng instrumento. Hindi rin ito marunong sumayaw at kumanta, katulad naman ng nasirang reyna na si Jane Seymour. Ang mas matindi pa sa lahat ay ayon sa mga nakasama ng dukesa na si Anne of Cleves, mayroon itong matinding amoy sa katawan. Kaya naman ayon kay Henry VIII, ayaw ko sa kanya. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko sa iyo? Ayaw ko sa kanya. Ayaw ko sa dukesa. Sa kabilang banda naman kilala ng dukesa na si Anne ang katangian ng haring si Henry. Nakakatakot ito ayon sa kanya. Alam ni Anne ang ginawa nitong si Henry sa mga nauna na mga reyna. Ang prioridad ng dukesa ay ang mismong kaligtasan niya. Hindi kasama ang edukasyon o politika sa prioridad ng ina nitong si Anne. Kaya naman hindi ito kasama sa mga ipinangaral niya sa dalaga. Ang importante para sa ina nitong si Anne of Cleves ay kung papaanong ito ay magiging isang mabuting may bahay sa kanyang magiging asawa. Kaya naman magaling si Anne sa pagluluto, pag-aasikaso sa bahay at maging ang pagboborda. Ito ay ang ibinida ng tagapayong si Cromwell sa hari na si Henry VIII. Bukod pa sa katotohanan na napakalakas ng impluwensya ng pamilyang Cleves sa Germany. Banta naman itong si Anne Cleves para sa panganay na anak ni Henry na si Mary I. Protestante ito at ang ina nitong si Anne ay debutanteng Katoliko. Ito ay ang reyna noon na si Catherine of Aragon. Sa agawan ng kapangyarihan, malaki ang papel ng mga relihiyon, lalong-lalo na sa mga panahon na iyon. Kaya naman dahil sa kadahilan ng pangpolitikal at usaping relihiyon, si Anne of Cleves na ang ika-4 na reyna ng malikot na hari ng Inglaterra. Ngunit mga katinagalog ko, hindi formal na kinoronahan itong si Anne. Sa halip na natili ito, tila ba palutang-lutang sa purgatorio. Sa palasyo at mata ng mga tao, siya na ang ika-4 na reyna, ngunit hindi ito formal na pinutungan ng korona. Nakatanggap ito ng mga regalo at mga biyaya bilang isang reyna,
Paminsan-minsan ay dinadalaw siya nitong si Henry. 2 beses lamang ito na nakita ng masa. Ngunit mas madalas pa na nagkukulong ito sa palasyo at nakikipaglaro ng mga baraha sa mga alalay at kasama niya. Ayon sa mga nakadaupang palad ng ika-4 na reyna, si Anne of Cleves ay ang pinakamabait, pinakamakatao at ang pinakamahinhina na reyna na kanila na nakilala. At dahil hindi nakapagsasalita ng lengguwaheng Ingles, nang malaman nito na ang hari na dapat sana ay sa kanya lamang interesado ay sa isa sa dilaga sa palasyo nakatuon ang mga mata nito. Ito ay kay Catherine Howard. Ito ay sa dalaga na si Catherine Howard. Dahil sa kanyang nalaman, kinausap nito agad ang ambasador ng kanyang bansa. Pinuntahan nila ang hari upang madaliin na ibigay na ang korona sa kanya. Ngunit tila ba nahuli na ang lahat? Katapusan ng June ng taong 1540, 5 buwan lamang matapos na siya ay pakasalan ng hari na si Henry VIII, ang reyna na si Anne of Cleves ay tila ba hindi na kinakailangan sa palasyo pa. Kaya naman ito ay inilipat ng ibang palasyo malayo mismo sa tinitirahan ng hari na si Henry. Ito ay sa palasyo ng Richmond. Ang idinahilan ng hari sa reyna na si Anna ay pinoprotektahan lamang daw niya ito laban sa salot na sumasalanta sa maliit na bahagi ng kaharian. Sa likod ng paglipat ng reyna ay ginagawa na pala ng lahat ng haring si Henry upang maitakwil ang reyna na kanyang ipinatapon. Sinubukan ito ang lahat, nariyan na umapila siya sa mga simbahang ipinatayo niya at kung saang-saang konseho pa. Ito ay upang maipawalang bisa ang kasal nito sa kanyang ika-4 na reyna. Ngunit tila ba ang lahat ng ito ay wala ni isa ang umobra? Tila ba nawala na ito ng pag-asa upang kumawala hanggang sa isa sa mga tagapayo nito ang nagsabi sa kanya. Dapat daw ay dahilan ng hari na wala namang nagaganap sa kanila sa kama, kaya naman dapat ay ipawalang bisa na ang kasal nilang dalawa. Ngunit sa gulat ng hari nang dumating ang sulat sa reyna, ay sumang-ayon ito sa gusto niya. At ang sagot na nakuha niya mula sa reynang si Anne of Cleves ay susundin ko ang kagustuhan ng hari ko. Kaya naman sa tuwa ng hari ibinigay nito ang ikalawang pinakamataas na puwesto kasunod ng magiging bagong reyna niya. Kumbaga tila ba magkapatid na silang dalawa. Ibinigay din ng haring si Henry VIII ang malawak na mga lupain at mga kastilyong hindi na niya ginagamit pa. Sinamahan pa niya ito ng mga kayamanan at mga hiyas. Hindi na rin pa niya kailangan bumalik pa sa bansang pinanggalingan niya. Ngunit hindi natuwa ang kuya nitong si Anne sa kanyang narinig. Kaya agad nitong sinulatan ng haring si Henry tungkol sa ginawa nito sa kapatid niyang babae. Galit na galit ito at nagbanta pa na mag-uumpisa ng digmaan laban sa kaharian niya. Napawi lamang ang galit nito nang mismong si Ana ang sumulat sa kanyang kuya. Ayon kay Ana na walang kasing bait, walang kasing mapagmahal at mapagbigay ang hari na si Henry sa kanya. At ang pananatili niya ngayon sa Inglaterra ay taos sa puso niya. Napawi nga ang galit ng kanyang kuya, ngunit hindi naman ang pagkayamot ng haring si Henry sa tagapayong nagreto sa kanya kay Anne. Kaya naman, ipinaaresto ng haring si Henry VIII ang tagapayo nito na si Thomas Cromwell at ipinakulong niya ito sa Tower of London. At nang ika-28 ng July ng taong 1540, ay pinaalisan niya ito ng ulo. Sa mga panahong ito, ang mata ng haring si Henry ay nasa iba na babae. Si Catherine Howard ay isa sa mga babae sa palasyo na umaalalay sa reyna na si Anne of Cleves. Kahit pa nga sa harap nitong si Anne ay naglalambot-singan ang dalawa. Dead malamang dito si Catherine. At dahil walang sariling anak, napalapit din ng husto ang loob nitong si Anne sa panganay na anak ng hari na si Henry na si Mary I. Kung noong una ay yamot si Mary sa madrasta dahil magkaiba ang relihiyon nilang dalawa,
Iba ang nangyari sa kwento sa katagalan. Naging matalik na magkaibigan pa ang dalawa. Nanatili ito sa Inglaterra kahit pa si Henry ay may bago na asawa. Sa katunayan, kalaro pa niya ang haring si Henry at maging ang bagong reyna na si Catherine Howard ng Baraha. Namaya pa ang ika-4 na reyna ng ika-16 ng July ng taong 1557 sa edad nito na 42 taong gulang lamang. Ito ay dahil niya sa sakit na cancer. Mga katinagalog ko, ang susunod po naman nating tatalakayin ay ang ika-5 reyna ng Inglaterra at ang matindi na kinahinatnan niya. Ang topic po natin sa susunod ay si Catherine Howard. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama nyo sa isa na namang makabuluhan na segment natin na katulad nito. Magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod na topic natin na ganito. Maraming salamat po mga katinagalog.